Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 271 hanggang Kabanata 300. Kabanata 271. Napakabilis ni Bayesian at naibahagi niya kay Hansen ang lahat ng impormasyon tungkol sa heresy mantra sa ikalawang araw. Dahil ang heresy mantra ay hindi pa na-adapt sa isang hyper-GNOArt, ito ay nakasulat sa isang sinaunang wika at napakahirap basahin. Ito ay isang panahon kung saan ang lahat ay nagsasanay ng martial arts, karamihan sa mga tao ay nakakaalam ng ilang mga termino sa sinaunang wika, at ganun din si Hansen. Gayunpaman, ang heresy mantra ay lampas pa rin sa kanyang pangunawa. Sa kabutihang palad, ang mga propesor na nag-aral ng heresy mantra noon ay nag-iwan ng maraming mga talababa. At ang mga nakaraang voluntaryo ay nagbigay din ng mga tala at data na nakatulong ng malaki kay Hansen. Nagbigay din si Bayesian kay Hansen ng ilang mga tip na makakatulong kay Hansen na maiwasan ang pagkakamali kapag nagsasanay ng heresy mantra. Tila nagsagawa rin ng malalim na pananaliksik si Bayesian sa sinaunang martial art na ito. Hindi nagmadali si Hansen na magsimulang magsanay. Sa halip, naalala niya muna ang lahat ng impormasyon. Hindi niya alam kung gaano katagal bago siya makarating sa susunod na kanlungan pagkatapos umalis sa Green Shelter. Dahil hindi siya makagamit ng anumang elektronikong aparato sa pagbabasa, nagpasya si Hansen na isave ang lahat sa kanyang isipan upang hindi na niya kailangang dalhin ang lahat ng dokumento. Bago siya umalis, tumawag si Hansen kay Lin Beifeng. Nang malaman na maglalakbay si Hansen sa 6 o higit pang mga kanlungan, sumigaw si Lin Beifeng, "Hansen, paano ka napunta doon? Huwag mo nang isipin kung paano ako napunta doon. Interesado ka ba sa paggawa ng negosyo sa Beast Soul muli?" Naramdaman ni Hansen na mahirap ipaliwanag at nilaktawan ang buong kwento. "Oo, syempre. Ang tanga lang ang tatanggi sa ginto. Kailan ka aalis? Magsasaliksik muna ako tungkol dito," masayang sabi ni Lin Beifeng. Bukas ng umaga, sagot ni Hansen nang walang pakundangang. Sa katunayan, si Wang Fu Pingqing ay lumapit din sa kanya na gustong gawin ang parehong negosyo. Gayunpaman, kay Wang Fu, kailangan niyang mag-sign ng isang opisyal na kontrata sa Ares Martial Hall at manatili ng ilang sandali sa bawat kanlungan upang makipagtulungan sa mga tauhan ni Wang Fu Pingqing. Dahil sa palagay niya ay masyadong maraming abala, tinanggihan ni Hansen ang alok ni Wang Fu at nagpasya na kumita ng pera kasama si Lin Beifeng. Marahil ay nagpuyat sila buong gabi at ipinadala kay Hansen ang impormasyon na kanilang nakolekta bago sumikat ang araw, naglipat din siya ng $1 billion sa account ni Hansen. "Hansen, wala akong sapat na oras para mag-ipon ng pera, at ito na lang ang natitira sa aking allowance. Gastusin mo ito ayon sa gusto mo. Nakolekta ko na ang impormasyon ng lahat ng natatanging beast soul sa bawat kanlungan na dadaanan mo, ngunit maaaring hindi ito kumpleto." Nagtitiwala si Lin Beifeng kay Hansen. "Ang dami mong ibinibigay sa akin ng pera ng sabay-sabay. Hindi ka ba natatakot na mawala ako?" Hindi inaasahan ni Hansen ang napakaraming pera mula kay Lin Beifeng. Akala niya ay baka magbigay si Lin Beifeng sa kanya ng 100 milyon o 100 milyon sa pinakamabuti. "Wala ito. Kung hindi ko lang naiinis ang aking ama kamakailan, maaari akong mamuhunan ng 10 beses kaysa dito." Ngumisi si Lin, "At syempre, pinagkakatiwalaan kita. Kung sasabihin mo, maaari kitang bigyan ng 10 bilyon ng libre hanggat naaalala mo ako bilang kaibigan." Kinuha ni Hansen ang pera at nagpunta sa Green Shelter, nagpasya na bumili ng ilang beast soul bago siya pumunta sa susunod na kanlungan. Ayaw mag-aksaya ni Hansen ng masyadong oras. Gusto niyang bumalik sa Steel Armor Shelter sa lalong madaling panahon kung hindi man ang banal na nilalang na dugo na kanyang pinapakain ay masasayang. Ayon sa impormasyon na ibinigay sa kanya ni Lin Beifeng, bumili si Hansen ng maraming beast soul at nagpunta sa susunod na kanlungan. Naghanap si Hansen sa Skynet upang subukan ang pagiging tunay ng mapa na ibinigay sa kanya ni Wang Fu Pingqing. Bagamat ang impormasyon sa online ay hindi kasing linaw ng mapa, nagawa niyang sabihin na ang mapa ay tama nga. Bilang karagdagan sa paglalakbay, nagsasanay si Hansen ng unang yugto ng heresy mantra, pagpapanatili ng mahahalagang enerhiya. Ang heresy mantra ay naiiba sa Jad Esken sapagkat hindi nito pinahuhusay ang pangkalahatang pisikal na anyo ng isang tao, ngunit nakatuon sa lakas sa dugo. Ang dugo ay nagmumula sa puso at dumadaan sa mga ugat sa buong katawan. Kaya sa pamamagitan ng pagsasanay ng heresy mantra, ang puso at mga ugat ng isang tao ay magiging mas malakas.
Kung ang puso ay maihahambing sa isang makina, kung gayon ang lakas ng kabayo nito ay maaaring mapabuti ng hanggang 10 beses pagkatapos na magsanay ng heresy mantra. Ito ay isang paliwanag lamang para sa mga tanga. Kahit na ang mga propesor sa St. Paul ay hindi maintindihan kung paano ito talaga gumagana. Pagkatapos ng maraming pananaliksik at eksperimento, bagaman walang sino man ang nagtagumpay na maabot ang unang yugto ng Heresy Mantra, naiintindihan na ngayon ng mga tao na ang Heresy Mantra ay isang proseso upang palakasin ang puso, mga ugat, at dugo. Ang isang tao ay dapat na makatiis sa lakas na nabuo sa proseso ng pagsasanay, kung hindi man ay sesubog siya. Ang pagpapanatili ng mahahalagang enerhiya ay ang pangunahing hakbang sa pagsasanay ng Heresy Mantra. Kung hindi ito nagawa ng tama, ang iba pang tatlong yugto ay magdudulot ng pagsabog ng puso ng isang tao. Hindi naglakas loob si Hansen na mag-relax kahit kaunti kapag nagsasanay ng Heresy Mantra. Lubos siyang naghanda bago pa man siya magsimula. Sa sandaling magsimula ang pagsasanay, maaari itong patakbuhin ng automatiko habang naglalakad at natutulog maliban kung ihinto ng sadya. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ng maramdaman ni Hansen ang pakiramdam ng gutom na inilarawan ni Bai Yishan. Kahit gaano karami ang kanyang kainin, nararamdaman pa rin niyang gutom, hindi lamang sa kanyang tiyan, kundi pati na rin sa buong katawan niya. Sa lahat ng mga talababa, napansin ni Hansen ang isang nakakatuwang hypothesis, ang dahilan ng gutom sa panahon ng pagsasanay ay dahil ang Heresy Mantra ay nangangailangan ng napakalaking halaga ng enerhiya upang mapabuti ang mga gene na kumokontrol sa puso at mga ugat, habang ang nutrisyon na nasa pagkain ay hindi sapat. Sa kasong ito, ang buong katawan ay nasa ilalim ng maraming presyon, at ang lahat ng enerhiya ay napupunta sa pagsuporta sa mga partikular na bahagi ng katawan, kaya't ang iba pang bahagi ng katawan ay halos walang enerhiya. Ang teoryang ito ay hindi napatunayan. Ang mga nakaraang voluntaryo ay kumokonsumo ng pinaka-advanced na solusyon sa nutrisyon araw-araw, na hindi pa rin sapat upang balansehin ang gutom, na nagdulot ng pagtatanong sa mga tao sa teorya. Kabanata 272. Grabe ang gutom na to, sabi ni Hansen habang nakasakay kay Meowth. Halos mamatay na siya sa gutom. Nakakain na siya ng mahigit 10 pounds ng mutant meat. Kung patuloy siyang kakain, malamang na sumabog ang tiyan niya. Pero bukod sa gutom, nararamdaman din ni Hansen ang lakas. Ang dalawang magkasalungat na pakiramdam na ito ay naglalaban sa katawan niya, kaya naiintindihan na niya kung bakit sumusuko ang mga nakaraang voluntaryo. Talagang isang malupit na pagpapahirap ito. Habang mas nagsasanay si Hansen, mas lumalakas ang dalawang pakiramdam na ito. Maraming mutant creatures ang napatay ni Hansen sa kanyang paglalakbay at kinain ang mga karne nito, pero wala itong nakatulong. Habang nararamdaman ang matinding gutom, nararamdaman din ni Hansen na mabilis na tumataas ang lakas niya, pati na rin ang tibok ng puso niya. Sa mapa mula kay Wang Fu Pingqing, lahat ng mga landas ay nasubukan na ng iba't ibang mga team sa Ares Martial Hall, kaya wala sa mga landas ang mapanganib. Kahit ang mga mas mapanganib na bahagi ng mga landas ay minarkahan ng malinaw, at laging may mga solusyon o tip na ibinibigay. Nang maglakbay na si Hansen, naunawaan niya kung gaano kahalaga ang mapa. Ang halaga nito, tulad ng sinabi ni Wang Fu Pingqing, ay higit pa sa 5 mutant beast soul. Gamit ang mapa na ito, madali nang makapagsimula ng kalakalan sa mga kanlungan, kaya ang mapa ay isang napakahalagang lihim sa kalakalan. Hindi alam ni Hansen kung bakit ibinigay sa kanya ni Wang Fu Pingqing ang mapa na ito. Dahil tinanggap niya ang mapa, may utang siya sa kanya. Pagkalipas ng kalahating taon, nakadaan na si Hansen sa 5 kanlungan. Ayaw na niyang balikan ang panahong ito. Hindi dahil sa mga panganib sa daan, kundi dahil sa mga kakilakilabot na pakiramdam na nararanasan niya habang nagsasanay ng Heresy Mantra. Nasiraan ng loob si Hansen sa unang 2 buwan nang magsimula lang siyang magsanay. Pero sa huli, nagtagumpay pa rin siya at natapos ang unang yugto. Kapwa ang kanyang puso at mga ugat ay lumakas ng malaki. Ang pangunahing dahilan ng kanyang tagumpay ay dahil tuwing nararamdaman niyang hindi na niya kayang tiisin ang gutom, nagsasanay siya ng Jad Escan. Pagkatapos ay dumadaloy ang lamig sa kanyang katawan at nagpapagaan ang kanyang gutom. Biglang nawala ang gutom nang matapos niya ang unang yugto. Pero sa loob ng 3 buwan, bumaba ang timbang ni Hansen mula 170 pounds hanggang 110 pounds. Kahit ang mga buto niya ay lumalabas na. Dahil wala sa mga nakaraang voluntaryo ang nakarating ng ganito kalayo, hindi sigurado si Hansen kung kakaiba ang kanyang karanasan. Matapos ang unang yugto, nagsimula ng magsanay si Hansen ng pangalawang yugto ng Heresy Mantra, pagtingin sa pamamagitan ng mirahe. Pagkatapos, naramdaman ni Hansen na ang kanyang katawan ay parang isang tuyong halaman na nakakatanggap ng tubig.
Matapos kumain ng maraming mutant meat, nagsimula nang bumalik ang timbang niya. Nawala na ang gutom, pati na rin ang magkasalungat na pakiramdam. Sa kanyang pagsasanay, mas lalo siyang nakaramdam ng katuparan. Parang lumalakas ang buong katawan niya. At ang kanyang kasalukuyang mga paggana ng puso ay mas malakas kaysa sa isang normal na tao. Kalahating buwan bago bumalik sa Steel Armor Shelter, natapos ni Hansen ang pangalawang yugto. Sa sandaling iyon, bigla niyang natuklasan kung gaano kalakas ang Heresy Mantra. Halos sigurado siya na kung kaya niyang makumplito ang lahat ng 4 na yugto ng Heresy Mantra, dapat ay kayanan niyang patayin ang isang super creature. Marahil hindi na niya kailangang tapusin ang lahat. Kapag natapos niya ang ikatlong yugto ng Longevity, dapat ay kayanan niyang saktan ang isang super creature, kahit na ang baby golden brawler. Pero nang magsimula ng magsanay si Hansen ng ikatlong yugto, mas bumagal ang kanyang pag-unlad. Nararamdaman pa rin niya na umuusad siya, pero hindi na niya kaya pang kumpletuhin ang ikatlong yugto sa loob ng 3 buwan. Tansya ni Hansen na malamang na makakatapos siya ng ikatlong yugto sa loob ng 1 taon. Pagbalik sa Steel Armor Shelter, na-max out na ni Hansen ang kanyang mutant geno points. Pero dahil pinili niyang sundin ang mga ligtas na landas, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Hansen na manghuli ng anumang sacred blood creature. Hindi siya nagdamdam tungkol doon dahil batay sa kanyang kayanan ngayon, hindi na mahirap para sa kanya na patayin ang mga sacred blood creature. Matapos ang pangalawang yugto, hindi na limitado ang antas ni Hansen sa mga hindi pa nabubuhay. Mas malakas pa siya kaysa kay Chin Zua na nakumpleto ang atomic fission. Karamihan sa mga sacred blood creature ay hindi makakatagal ng isang suntok mula kay Hansen. Gamit ang mahiwagang black crystal, hindi na nag-aalala si Hansen tungkol sa kanyang sacred geno points. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay kung paano makahanap at makapatay ng mga super creature. Ang pag-max out ng super geno points ay ang bagong layunin ni Hansen. Ang mga sacred geno points ay hindi na niya pinapansin. Sa kanyang paglalakbay, nakikipagkalakalan si Hansen ng iba't ibang beast soul tuwing nakakarating siya sa isang kanlungan na nagdulot sa kanya ng malaking kayamanan. Kung handa siyang gumastos ng mas maraming oras, mas marami sana siyang nakita. Kahit na ganoon, nakakuha siya ng kita na mahigit 600 milyon. Bukod doon, marami pa rin siyang beast soul na hindi pa naibenta sa Steel Armor Shelter. Sigurado si Hansen na ang kanyang kita ay hindi bababa sa 600 milyon. Sa puntong ito, wala nang masyadong pagnanasa si Hansen sa pera. Kung ang pera ay hindi mapapalitan ng beast soul o mga bagay na kailangan niya, wala lang itong halaga kundi isang numero. Kahit na ang 600 milyon ay hindi isang malaking halaga, na hindi pa sapat para bumili ng isang spaceship, para kay Hansen, sapat na ang pera na iyon para suportahan ang kanyang pamilya. Pagbalik sa Steel Armor Shelter, agad na bumalik si Hansen sa kanyang sariling silid. Mahigit 1 taon na niyang pinapakain ang Cloud Beast, at isang malaking pag-aaksaya ng oras iyon. Nang bumalik si Hansen sa kanyang silid at makita ang Cloud Beast, hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Nandoon ang Cloud Beast at umunlad, pero parang iba ito sa mga Sacred Blood Cloud Beast na dati niyang kinakain. Halos naging transparent ang Cloud Beast na ito at napapalibutan ng isang aura. Bakit iba ang hitsura nito? Habang nakatingin sa Cloud Beast, biglang nagkaroon ng ideya si Hansen na nagpalamig sa kanya. Kabanata 273. Pinatay ni Hansen ang Cloud Beast sa lalong madaling panahon at narinig ang boses na halos nagpasabog sa kanya. Patay na super creature Cloud Beast. Walang nakuha na beast soul. Kumain ng kanyang life essence para makakuha ng 0 hanggang 10 super geno points. Hindi maaaring kainin ang karne. Ganito pala ito. Kaya ganito nga. Halos walang masabi si Hansen. Hindi siya makapaniwala sa kanyang pinakalalang pangarap na ang itim na kristal ay maaaring maging napaka-miraculous na makabuo ng isang super creature. Bago pa man makuha ni Hansen ang katawan ng Cloud Beast, unti-unti itong natunaw. Isang itim na kristal at isang puting kristal ang nahulog sa sahig. Ang itim na kristal ay iyon na natagpuan ni Hansen, at ang puti naman ay kasing laki ng itlog ng kalapati, na siyang life essence ng Cloud Beast. Hindi makapaniwala si Hansen na ang tila ordinaryong itim na kristal ay makakabuo ng mga super creature na hindi nakuha ng buong sangkatauhan. Naging sobrang saya si Hansen dahil sa wakas ay nagkaroon siya ng access sa super geno points, at posibleng mga super beast souls. Kung nakakuha siya ng Super Beast Soul, marahil ay kaya niyang patayin ang mga super creatures bago niya matapos ang ika-4 na yugto ng Heresy Mantra. Mabilis na pumunta si Hansen sa pamilihan, bumili ng isa pang Cloud Beast, at pinakain ito ng itim na kristal.
Naging labis ang kanyang pagkamausisa kung gaano katagal ang aabutin para sa isang cloud beast na umunlad sa isang super creature. Kumuha ng 3 buwan para sa isang nilalang na umunlad sa isang sacred blood, at para sa karagdagang pag-unlad nito sa isang super creature, naniwala si Hansen na mas matagal ang aabutin. Gayunpaman, aabutin ito ng 1 taon at kalahati sa pinakamatagal, dahil ganun katagal ang aabutin para sa nakaraang cloud beast na makumplito ang ebolusyon. Matapos gawin iyon, sinimulan ni Hansen na lasahin ang life essence ng cloud beast. Life essence ng super creature cloud beast ay kinain. Isang super geno point ang nakuha. Life essence ng super creature cloud beast ay kinain. Isang super geno point ang nakuha. Kuwait, narinig ni Hansen ang patuloy na boses at naramdaman niyang nasa tuktok siya ng mundo. Habang napuno ng hindi kapani-paniwalang lakas ang kanyang katawan, naramdaman ni Hansen na ang kanyang mga buto at laman ay muling umuunlad, parang siya ay isang bata. Sa huli, nagbigay ang Cloud Beast ng 9 na Super Geno Points kay Hansen. Sa puntong ito, mayroon na siyang 19 na Super Geno Points at isang malaking pag-unlad sa kanyang pisikal na anyo. Natagpuan ni Hansen si Lin Beifeng at inilipat ang pera at mga Beast Soul sa kanya. Ayaw niyang magkaroon ng anumang distraction sa kanyang buhay dahil ang tanging layunin niya ay umunlad na may maxed out na Super Geno Points. Ang unang Super Evolver sa lahat ng tao. Nagtawanan si Hansen sa kaisipan ng mga aristocrat na may sacred blood. Ang isang Evolver na may maxed out na Super Geno Points ay tiyak na dapat ituring na royalty. Maaari lamang isipin ni Hansen kung anong mga benepisyo ang makakamit niya at ng kanyang pamilya kung siya ay umunlad na may maxed out na Super Geno Points. Ang tanging alalahanin niya ay masyadong mahaba ang aabutin para makabuo ng isang super creature. Ayon sa kanyang karanasan, aabutin ng mga 9 na buwan hanggang 1 taon para sa isang nilalang na umunlad sa isang super creature. Bagaman magandang balita ito, ayaw ni Hansen na maghintay ng ganong katagal. Sa puntong ito, kailangan niya ng hindi bababa sa 10 super creatures o higit pa upang ma-max out ang kanyang super Geno Points, na nangangahulugang kailangan niyang maghintay ng higit sa 1 dekada. Ang tanging solusyon ay ang manghuli ng mga super creatures sa God Sanctuary, kung saan kailangan ni Hansen ng sapat na oras upang mapabuti ang kanyang kakayahan. Habang patuloy na nagsasanay sa ikatlong yugto ng Heresy Mantra, ginamit ni Hansen ang isa sa 5 S-Class Saintful licenses na nakuha niya mula kay Bayesian upang bumili ng isang Hyper Geno Art na tinatawag na Panorama. Ang Panorama ay ang pinakakilalang Hyper Geno Art sa Saintful, na kilala rin bilang Encyclopedia of Martial Arts. Kasama rito ang maraming mga teknika mula sa iba't ibang paaralan. Sa simula, ang Saintful ay nagnanais na bumuo ng isang martial art na sumasaklaw sa lahat ng mga batayan upang madali nang mapabuti ng lahat ang kanilang pisikal na anyo. Gayunpaman, habang maraming mga teknika ang naidagdag, ang Hyper Geno Art mismo ay naging mas mahirap para sa mga nag-aaral nito. Ang katawan ng bawat tao ay may iba't ibang katangian. At ang iba't ibang martial arts ay may iba't ibang kinakailangan para sa katawan ng isang tao, kaya't walang sino man ang makakapagsanay ng bawat martial art. Halimbawa, kung ang isang tao ay kulang sa lakas, malamang na hindi siya makakapagsanay ng mga martial arts na nakatuon sa lakas. Ang Panorama ay isang koleksyon ng lahat ng uri ng mga batayang martial arts, kaya halos imposibleng makahanap ng isang tao na makakapagsanay nito. Sa kalaunan, hinati ng Saintful ang Panorama sa iba't ibang paksa at kategorya, na ginawang maginhawa para sa mga tao na pumili ng mga martial arts na maaari nilang isagawa. Ang orihinal na bersyon ng Panorama ay ginamit ng Saintful bilang diksyonaryo. Tuwing may bagong natuklasan ng isang tao, idinadagdag din ito sa Panorama upang mas maging maginhawa para sa hinaharap na pananaliksik. Maraming mga propesor mula sa Saintful ang gumagamit ng Panorama sa ganitong paraan, na naging isang tunay na encyclopedia ito. Ang lisensyang kinakailangan upang bilhin ang orihinal na bersyon ng Panorama ay naging mas mataas dahil naglalaman ito ng maraming lumang at bagong kaalaman. Sa puntong ito, kailangan ng isang S-Class license upang bilhin ito. Gayon din, ang lisensya ay dapat na isang universal na lisensya na maaari lamang makuha mula sa isang tauhan. Bagaman may sariling mga solusyon sa Geno ang Panorama, hindi ginagarantiyahan ng Saintful ang tagumpay ng pagsasanay ng Panorama. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang Hyper Geno Art na nangangailangan ng mga bagay na lampas sa kaya ng mga solusyon sa Geno. Ang dahilan kung bakit pinili ni Hansen ang Panorama ay dahil naniwala siya na kung nais niyang manghuli ng mga super creatures, ang pinakamaliit na maaari niyang gawin ay ayusin ang kanyang pisikal na anyo sa pinakamainam at alisin ang lahat ng kanyang kahinaan.
Hindi nakatanggap si Hansen ng pinakamahusay na edukasyon habang lumalaki, kaya hindi balansyado ang kanyang pag-unlad, magaling siya sa ilang bagay, ngunit hindi gaanong sa iba. Kaya't nais ni Hansen na magsimula mula sa simula at makamit ang isang perpektong estado sa lahat ng aspeto upang maihanda ang kanyang sarili sa panghuhuli ng mga super creatures. Kabanata 274. Ang panahon ay isang nakakatakot na bagay, lalo na sa isang interstellar age. Sa bawat sandali, maraming nakakagulat na pangyayari ang nagaganap sa mga planetang sinasakop ng sangkatauhan. Maraming malalakas na lalaki ang nahulog at maraming bagong bituin ang isinilang. Sa loob ng 2 taon, napakaraming bagay ang nangyari at napakaraming bagay ang nakalimutan. May mga taong hindi gaanong nakakalimot tulad ni Jing Jia. Maraming tao ang humahanga sa mga Jing dahil sa katotohanang mayroon silang isang henyo tulad ni Jing Jiwo. Gayunpaman, ang mga nakakakilala lamang sa pamilya ang nakakaalam na si Jing Jiwo ay may mas matalinong kapatid na lalaki na nagngangalang Jing Jia. Kahit na si Jing Jia ay nakababatang kapatid ni Jing Jiwo, ang mga nakakakita sa kanya ay maikakailang, kahanga-hanga. Si Jing Jiwo ay isang halimaw na makakarating sa tuktok sa bawat larangan, at ang kanyang kapatid ay isang taong makakarating na lampas sa tuktok. Maraming propesor ng martial arts ang kinuha ng lolo ng magkapatid upang turuan ang dalawa. Nakikinig at natututo si Jing Jiwo sa lahat ng propesor, samantalang si Jing Jia ay hindi makasama ang isang propesor ng mahigit sa 3 buwan. Napakaraming tanong at pag-iisip ni Jing Jia na kahit ang propesor ay mananahimik na lang. Lahat ng kanyang mga propesor ay umalis sa loob ng 3 buwan dahil naniniwala silang wala na silang maituturo sa bata. Mas mahusay pa kaysa sa kanyang kuya, halos lahat sa pamilya ay naniniwalang si Jing Jia ang mas angkop na kandidato para manguna sa negosyo ng pamilya, maliban sa isang tao, si Jing Jia mismo. Sa paningin ni Jing Jia, si Jing Jiwo ang kanyang idolo. Si Jing Jia ang pinakamalaking fan ni Jing Jiwo. Lagi siyang pumupunta sa bawat laro ni Jing Jiwo. Kahit na wala siyang oras upang pumunta sa lugar, lagi niyang pinapanood ang laro sa harap ng kanyang smart device. Paulit-ulit na pinapanood ni Jing Jia ang mga laro ng kanyang kapatid. Sa kanyang paningin, ang kanyang kuya ay palaging kumikinang na parang diamante. Gayunpaman, natalo si Jing Jiwo kay Hansen sa archery tournament. Hindi ito napanood ni Jing Jia sa venue, ngunit lalong nagalit ng paulit-ulit niyang panoorin ang video ng laro. Naniniwala siya na natalo lamang si Jing Jiwo kay Hansen dahil sa mga taktika na pinili ng kanyang coach. Kung patas ang laro, naniniwala si Jing Jia na panalo sana si Jing Jiwo. Sa puntong ito, gusto na ni Jing Jia na talunin si Hansen at sabihin sa kanya na hindi man lang siya kasing galing ng hinlalaki ng kanyang kuya. Spinning arrow. Ano namang kakaiba doon? Tinanggihan ni Jing Jia ang lahat ng imbitasyon mula sa Alliance Central Military Academy at iba pang sikat na paaralan, at piniling pumunta sa Black Hawk Military Academy. Siyempre, ang binata ay hindi nandito upang sumali sa team ni Hansen, ngunit nais siyang talunin at sabihin sa kanya na hindi siya kasing galing ni Jing Jiwo. Si Jing Jia ay isang eleganteng binata. Nang mag-enroll siya, walang nakakaalam na siya ay kapatid ni Jing Jiwo, ngunit maraming babae na ang nagkagusto sa kanya dahil sa kanyang hitsura. Di nagtagal, pinatunayan ni Jing Jia na hindi siya basta gwapong lalaki lamang. Dahil gusto niyang makipagkompetensya kay Hansen, nakilahok si Jing Jia sa bawat item na sinalihan ni Hansen, kabilang ang Warframes, Black and White Boxing, Archery, at Hand of God. Nanalo si Jing Jia ng kampyonato sa lahat ng mga item na ito at naging pinakamaliwanag na bituin sa Black Hawk. Dahil si Hansen ay isang senior student na, hindi na niya kailangang lumahok sa iba't ibang mga organisasyon, kaya't umalis na siya sa school archery team. Sa katunayan, mula nang bumalik si Hansen sa Black Hawk, halos hindi na siya nakikita ng mga tao. Gusto ni Jing Jia ng pagkakataon na talunin si Hansen, ngunit nalaman niyang halos hindi niya mahanap ang lalaki. Madalas na nasa God's Sanctuary si Hansen, at bihira siyang lumilitaw sa campus. Jing Jia? May mensahe ako mula sa isang kaibigan na kakabalik lang ni Hansen mula sa God's Sanctuary at babalik na sa room 304, masayang sabi ni Shufei, habang tumatakbo patungo kay Jing Jia. Maraming kaibigan ni Jing Jia ang nakakaalam na gusto niyang homanin si Hansen, na siyang alamat ng Black Hawk. Kahit na isang military league competition lang ang sinalihan ni Hansen at isang kampyonato lang ang napanalunan, sa paningin ng kanyang mga kaklase, si Hansen ang alamat. Kahit na mahusay si Jing Jia, bago pa niya matalo si Hansen, karamihan sa mga tao ay naniniwala pa ring mabibigo siya. Gayunpaman, gustong-gusto ng lahat na makita ang ganitong hamon. Ang isang laban sa pagitan nina Jing Jia at Hansen ay magiging sulit panoorin.
Salamat, sabi ni Jingjie kay Shufei na may ngiti at dahan-daang naglakad patungo sa dormitoryo ni Hansen. Masayang sinundan ni na Shufei at ng kanyang iba pang mga kaibigan si Jingjie. Lahat sila ay gustong panoorin ang hindi kapani-paniwalang laban na ito sa pagitan ng lumang alamat at ng bagong bituin. Nang maglakad si Jingjie sa campus, nakakuha siya ng maraming atensyon dahil sa kanyang kagwapuhan. Di nagtagal, nakarating si Jingjie sa daan na dadaanan ni Hansen upang makarating sa kanyang dormitoryo at naghintay doon sa kanya. Nang makita ang isang papalapit na figure, naningkit ang mga mata ni Jingjie sa tuwa. Di nagtagal, matatalo na niya si Hansen at mabibigyan ng hustisya ang kanyang kuya. Ang kaisipang iyon ay nagpasaya kay Jingjie kaya namumula ang kanyang pisngi. Hansen, tanong ni Jingjie nang makalapit na ang figure. Oo, sino ka? Tiningnan ni Hansen si Jingjie at sigurado siyang hindi niya kilala ang batang ito. Jingjie ang pangalan ko, freshman sa archery department. Sana ay may matuturo ka sa akin sa archery kapag may oras ka, sabi ni Jingjie na may ngiti. Pare, patawad, pero wala talaga akong gaanong oras nitong mga nakaraang araw. Hindi pa naririnig ni Hansen ang pangalang Jingjie at inakala niyang isa sa mga fans niya si Jingjie. Tinapik ni Hansen si Jingjie sa balikat at umalis. Kabanata 275. Nanlaki ang mga mata ng lahat, halos hindi makapaniwala sa nakita at narinig. Kahit na freshman si Jingjie, siya ang champion sa Archery Society, Warframe Society, at Hand of God Society, isang tunay na bituin sa campus. Gayunpaman, tinrato siya ni Hansen na parang isang ordinaryong freshman na lubhang nakakagulat. Mula nang bumalik si Hansen sa Blackhawk, inilaan niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagsasanay ng ikatlong yugto ng Heresy Mantra pati na rin ang panorama, na lubhang nakakonsumo ng kanyang oras. Upang mapatay ang mga super creatures, wala nang ibang iniisip si Hansen kundi ang pagpapabuti ng kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Kahit na naging sikat si Jingjie sa Blackhawk, hindi man lang niya ito kilala. Kahit na kilala man ni Hansen, marahil ay hindi niya ito papansinin. Sa mga unevolved, walang sino man ang karapat-dapat sa atensyon ni Hansen. Nang makita si Hansen na nagmamadali, biglang sinabi ni Jingjie, si Jingjiwo ang kuya ko. Tumigil si Hansen at lumingon. Gulat niyang tiningnan si Jingjie at tinanong, ikaw ang nakababatang kapatid ni Jingjiwo. Ang dahilan kung bakit nagulat si Hansen ay dahil naalala niya si Jingjiwo bilang isang malakas na kalaban. Noon, si Jingjiwo ay mas malakas nga kaysa sa kanya. Hindi inaasahan ni Hansen na ang nakababatang kapatid ni Jingjiwo ay isang estudyante ng Blackhawk. Ito rin ang unang pagkakataon para kay Shufei at sa ibang mga freshman na malaman na si Jingjie ay nakababatang kapatid ni Jingjiwo. Kahit na 2 taon na ang nakalipas mula nang makapagtapos si Jingjiwo, alam pa rin ng bawat freshman ng Blackhawk ang pangalang Jingjiwo dahil lagi siyang binabanggit sa kasaysayan ng Blackhawk bilang kalaban ni Hansen. Dahil doon, naalala pa rin si Hansen pagkatapos ng 2 taon at gayon din si Jingjiwo. Hindi napagtanto ni na Shufei at ng iba pa na si Jingjie ay nakababatang kapatid ni Jingjiwo, at bigla nilang naunawaan kung bakit nais ni Jingjie na hamanin si Hansen. Oo, sa tingin mo ba ay pwede tayong makipagkompetensya sa archery ngayon? Tanong ni Jingjie kay Hansen na may ngiti. Hindi niya minamaliit si Hansen ngunit tiwala siyang matatalo niya si Hansen. Walang pag-iisip, ngumiti si Hansen at sinabi, ang boring naman yan. Kalimutan na natin yan. Iparating mo ang aking pagbati kay Jingjiwo. Umalis si Hansen nang walang pangalawang pag-iisip, iniwan si Jingjie na gulat at medyo napahiya. Kinakausap siya ni Hansen na parang bata. Pakiramdam ni Jingjie ay hindi man lang siya itinuring na karapat-dapat na kalaban ni Hansen. Gayunpaman, hindi intensyon ni Hansen na ipakiramdam kay Jingjie ito. Tinrato niya si Jingjie na parang bata dahil sa katunayan, 3 o 4 na taon na siyang nakababata kaysa sa kanya. Gayon din, si Jingjie ay nakababatang kapatid ni Jingjiwo. Kung si Jingjiwo ang naroon, ituturing niya si Jingjiwo na isang seryosong kalaban, ngunit sa kaso ng nakababatang kapatid, hindi ganoon. Kung may oras siya, mas gusto ni Hansen na gamitin ito sa pagsasanay ng panorama. Sa mga unevolved, iilan lang ang karapat-dapat sa kanyang oras. Maraming mga taong makakapantay sa kanya tulad ni Lin Feng at Qin Zuan ang pumunta na sa Second God Sanctuary. Sa puntong ito, wala nang interes si Hansen sa mga taong nananatili sa First God Sanctuary. Gusto lang niyang mapabuti ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban sa lalong madaling panahon para makapanghuli siya ng mga super creatures. Pumasok si Hansen sa kanyang dormitoryo at hindi na siya tinangkapang pigilan ni Jingjie. Ngumiti si Jingjie at bumulong sa sarili, hindi ka makakatakas sa akin.
Ang balitang si Jingjia ay kapatid ni Jingjiwo ay agad na nalaman ng lahat sa Black Hawk. Maraming estudyante ang interesado sa paksa. May mga babae pang ang tinawag ang pagsisikap ni Jingjia na bagong Hamlet. Alam ko na, bakit naman pipili ng Black Hawk ang isang kasing galing ni Jingjia? Lumalabas na naghihiganti siya para sa kanyang kapatid. Tinanggihan ng ating henyo ang hamon. Nakakadismaya naman iyon. Siyempre hindi siya lalaban kay Jingjia. Kung matatalo siya sa isang taong mas bata sa kanya, mapapahiya siya. Mula ng archery tournament, parang may mali na sa henyo. Hindi man lang siya nakilahok sa semi-annual assessment at narinig ko na ang kanyang makeup assessment score ay average lang. Ang henyo ay bumagsak na. Si Jingjia ang mamamahala sa Black Hawk. Kuwait, sa Black Hawk, ang mga chismis tungkol kay Hansen na mas mahina kay Jingjia ay lalong lumaganap, at ang taong nag-udyok sa mga chismis ay si Jingjia mismo. Sa puntong ito, masayang naglalaro si Jingjia ng Hand of God. Hindi alintana ni Jingjia ang kanyang reputasyon, maging mabuti man o masama. Gayunpaman, naunawaan niya na ang ilang mga estudyante ng military school ay ipagtatanggol ang kanilang sariling reputasyon gamit ang kanilang buhay. Kaya, ginagawa lamang ni Jingjia ang kinakailangan para tanggapin ni Hansen ang kanyang hamon. Natapos ang laro ng Hand of God. Ang kalaban ni Jingjia ay si Tiandan, ang kasalukuyang presidente ng Hand of God Society, na siyang pinakamahusay na manlalaro sa campus, pagkatapos ni Hansen at Jingjia. 20 points. Hindi naman pala mahirap. Lumabas si Jingjia sa laro. Sinusubukan lamang niyang ulitin ang nagawa ni Hansen sa Black Hawk para mapatunayan niyang hindi naman pala gaanong magaling si Hansen. Inaasahan ni Jingjia na magagalit si Hansen sa lahat ng chismis. Naniniwala siya na sa susunod na hamanin niya ulit si Hansen, ang sagot ay hindi na, hindi. Mas maganda pa, baka hamanin siya ni Hansen. Gayunpaman, ang hindi alam ni Jingjia ay kahit na nalaman ni Hansen ang mga chismis mula sa kanyang mga roommates, hindi ito pinansin ng mga senior students. Sa paningin ni Hansen, ang mga panlilinlang ni Jingjia ay napaka-childish na hindi ito karapat-dapat sa kanyang oras at enerhiya. Sana manalo ako kahit isang beses ngayon. Pumili si Hansen ng isang holographic device sa training hall sa campus at nag-login sa isang online combat platform. Kabanata 276. Ang combat platform na pinasukan ni Hansen ay tinatawag na Gladiator. Bilang isang hindi opisyal na combat platform, hindi nito ikinategorya ang mga manlalaro batay sa kanilang estado tulad ng isang opisyal na platform. Sa Gladiator platform, maaaring pumili ang mga manlalaro na pumasok sa Unevolved section o sa Evolver section. Dahil hindi ito pinapatakbo ng Alliance, hindi alam ng operator ang personal na impormasyon ng mga manlalaro. Ito ang dahilan kung bakit pinili ni Hansen ang Gladiator. Dito, maaari siyang pumasok sa Evolver section at makipagkompetensya sa mga Evolver. Kahit gaano siya kagaling, wala siyang makukuha mula sa pakikipaglaban sa mga unevolved. Upang masanay sa panorama, pumapasok si Hansen sa Gladiator upang makipaglaban sa mga Evolver tuwing mayroon siyang oras, na nakatulong sa kanya upang maasa ang kanyang mga kasanayan at matuto mula sa iba. Gayunpaman, hindi maganda ang kanyang record. Mula nang pumasok siya sa Gladiator nakaraang kalahating taon, nakapanalo siya ng 4 na beses sa kabuuan. Sa unang pagkakataon, nakasalubong niya ang isang unevolved na tao na nakapasok sa maling seksyon. Sa ikalawang pagkakataon, hindi natapos ng kanyang kalaban ang laban at kinailangan munang umalis para asikasuhin ang isang bagay sa totoong buhay. Kaya, talagang dalawa lang ang tunay na panalo niya. Tungkol naman sa kanyang mga pagkatalo, hindi na siya nag-abala pang bilangin ang mga ito, ngunit tiyak na umabot ito sa 1,000. Sa puntong ito, ang kanyang fitness index ay lumampas na sa 20, na pinakamabuti sa mga unevolved. Napakabihirang ng mga unevolved na tao ang makapagtaas ng kahit isang indicator na lampas sa 20, lalo na ang kabuoang index. Madaling isipin kung gaano kalakas si Hansen. Ang numerong ito ay nasa kondisyon na hindi ginagamit ni Hansen ang Heresy Mantra. Kapag ginamit ni Hansen ang Heresy Mantra, mas magiging kahanga-hanga pa ang kanyang lakas. Gayunpaman, kahit na tila napakalaking bilang nito sa mga unevolved, ang index na 20 ay masyadong mahina sa mga evolver. Para sa mga kayang manghuli ng mutant creature sa Second God Sanctuary, madali lamang para sa kanila na maabot ang index na 20. Kapag ang mga unevolved ay naging evolver, bibigyan sila ng tiyak na lakas. Ang mas maraming Geno points na mayroon sila, mas maganda ang kanilang lakas. Ang mga nag-evolve na may maxed out na Sacred Geno points ay kadalasang binibigyan ng tinatawag na Sacred Body, na malamang na magdoble ng kanilang fitness index.
Para sa mga nag-evolve na may mababang bilang ng Geno points, ang kanilang pagbuti sa pamamagitan ng ebolusyon ay limitado rin. Karaniwan, ang mga nag-evolve na may maxed out na mutant Geno points ay magkakaroon ng fitness index na halos 20 pagkatapos ng ebolusyon. Sa ilang mga Geno points na nakuha sa Second God Sanctuary, maaari pang umabot ang kanilang fitness index sa higit sa 20, kaya't ang fitness index na 20 ay walang halaga sa mga evolver. Hindi alam ni Hansen kung anong uri ng Sacred Body ang matatanggap niya kung siya ay mag-evolve na may maxed out na Super Geno points, ngunit sigurado siya na mas magiging malakas ito kaysa sa sinumang maxed out lamang sa Sacred Geno points. Ang dalawang evolver na natalo ni Hansen noon ay tiyak na mga baguhan sa mga evolver. Ang kanilang fitness index ay dapat nasa paligid ng 20. Sa Gladiator, kaunti lamang ang mga manlalaro na kasinghina nito. Karaniwang pinipili ng mga mahihina na manlalaro na maglaro sa opisyal na platform. Ang mga pumili ng Gladiator ay karaniwang mga skilled players. Bilang karagdagan, ang Gladiator ay pag-aari ng Ares Martial Hall. Maraming estudyante sa Martial Hall ang nakikipaglaban dito rin, na kadalasang mga advanced. Nalaman ni Hansen ang tungkol sa Gladiator mula kay Wang Fu Pingqing na nagtapos sa Blackhawk at pumasok sa Second God Sanctuary. Matagal na siyang hindi nakita. Pagpasok sa Evolver section ng Gladiator, pinili ni Hansen na mamatch ng random. Wala siyang tiyak na layunin sa isipan, kundi nais matuto mula sa mga kalaban na may iba't ibang estilo na magiging magandang karagdagan sa panorama. Di nagtagal, na-match si Hansen sa isang tao at ipinadala sa isang eksena na ginagaya ang Colosseum, na isang klasikong tema sa Gladiator. Nakatayo sa pasukan, nakita ni Hansen ang profile ng kanyang kalaban habang naghihintay sa countdown. Ang ID ng kanyang kalaban ay Slaying All with Double Blades, na tunog ay nakakatakot. Siya ay isang lalaki na nasa paligid ng 30 taong gulang, may hawak na pares ng shamshers. Isang manlalaro na gumagamit ng double blades, ngunit hindi alam ni Hansen kung kaya ba niyang talunin ang lahat. Naisip ni Hansen ito, nag-switch sa weapon interface, at pumili ng pares ng shamshers na katulad ng gamit ng kanyang kalaban. Ang layunin ni Hansen ay matuto mula sa kanyang kalaban, kaya palagi niyang pinipili ang eksaktong parehong sandata na ginamit ng kanyang kalaban. Kung ang kanyang kalaban ay walang sandata, pipiliin niyang hindi gumamit ng kahit ano. Nagmemasid din si Slaying All with Double Blades kay Hansen. Siya ay nag-evolve sa Second God Sanctuary sa lalong madaling panahon at ito ang kanyang unang beses na pumasok sa Gladiator, kaya ang kanyang record ay 0 wins at 0 losses. Nang makita na si Hansen ay walang dalang sandata sa una at pagkatapos ay pinili ang parehong sandata na ginamit niya, bahagyang nakaramdam ng inis si Slaying All with Double Blades. Sa kanyang mga mata, tila nagpakita si Hansen ng paghamak sa isang baguhan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Hansen ang kanyang record at hindi man lang alam na siya ay baguhan. Ito ang ginawa ni Hansen sa lahat ng kanyang mga kalaban. Batang lalaki, magbabayad ka para sa iyong kayabangan. Nagtawanan ng kalaban ni Hansen at sinuri ang profile ni Hansen. Ang ID ni Hansen ay A Soldier on Warship dahil handa siyang gawin ang anumang bagay para makapagtrabaho sa warship kung saan naglingkod si Jianran, kahit na bilang isang sundalo lamang. Gayunpaman, madalas na iniisip ng kanyang mga kalaban na siya ay talagang isang sundalo na naglilingkod sa isang warship. Iniisip din ito ni Slaying All with Double Blades, at nagpasaklot, 4 na panalo at higit sa 1,000 pagkatalo. Paano mo naglakas loob na hamakin ako, isang simpleng sundalo? Ituturo ko sa iyo ang leksyon sa lalong madaling panahon. Slaying All with Double Blades ay napakakumpiyansa sa kanyang kasanayan sa Shamshir. Nagsanay mula pagkabata, lalo na siya sa paggamit ng double blades. Bagaman hindi pa siya matagal na evolver, ang kanyang kasanayan sa sandata ay kabilang sa pinakamataas sa mga evolver. Kahit sa Ares Martial Hall, hindi marami ang makakamit ang antas na naabot niya sa paggamit ng double blades. Kabanata 277. Matapos ang countdown, pumasok si Hansen at si Slaying All with Double Blades sa laro. Lik ng kanyang mga labi at nakatingin kay Hansen si Slaying All with Double Blades. Sa isip niya, kung hindi ko kayang talunin ang rookie na ito, sayang lang ang mga taon kong ginugol sa pagsasanay ng aking mga shamshers. Hawak ni Slaying All with Double Blades ang isang shamsher sa bawat kamay, ang isa ay nakaharap sa unahan at ang isa naman ay nakaharap sa likuran. Ang natatanging posisyong ito ay nagbigay diin sa kanyang mga teknik. Walang salitang sinabi, sumugod si Slaying All with Double Blades kay Hansen na parang kidlat. Tiningnan siya ni Hansen nang may pag-usisa. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Hansen ang isang tao na humahawak ng mga sandata sa ganitong paraan.
Hindi naiintindihan ni Hansen ang mga teknik na ito at hawak pa rin ang kanyang mga shamsher sa karaniwang paraan, ngunit marami na rin siyang natutunan tungkol sa paggamit ng double blades mula sa skeleton na kasing lakas ng anumang S-class blade skills. Gayunpaman, hindi lamang si Hansen nakikipaglaban para sa tagumpay. Nais niyang matuto mula sa iba't ibang estilo upang mapabuti ang kanyang pag-unawa sa panorama. Kaya, hindi kailanman susubukan ni Hansen na tapusin ang laban ng mabilis at palaging nagmamasid hanggat maaari. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kalaban ay may kasanayang parehong mabilis at malupit. Patuloy na bumuhos ang mga double blades mula sa iba't ibang direksyon na naging mahirap para kay Hansen na ipagtanggol ang sarili. Naging masigla si Hansen. Ang kanyang kalaban ay hindi masyadong mas malakas kaysa sa kanya sa fitness index. Tansya ni Hansen na ang bilang ay nasa paligid ng 25, mas mataas kaysa sa kanya pero hindi masyadong malaki. Gayunpaman, ang kahangahangang kasanayan sa sandata ng kanyang kalaban ay ginawa siyang perpektong kalaban para kay Hansen. Kung ang kanyang kalaban ay masyadong malakas sa pisikal at may fitness index na nasa paligid ng 30 o 40, masyado siyang matatalo ng mabilis at hindi siya makatutulong ng marami mula sa kanya. Isang tao tulad ni, slaying all with double blades, ang perpekto, medyo mas malakas kaysa kay Hansen sa pisikal, ngunit napakahusay sa mga teknik. Naging nakatuon si Hansen at nakipaglaban gamit ang mga natutunan niya mula sa skeleton. Bagamat may kalamangan ang kanyang kalaban, hindi siya kailanman nakapagbigay ng nakamamatay na pinsala. Naging higit na nagulat si, slaying all with double blades. A soldier on warship, ay malinaw na kulang sa fitness index kumpara sa kanya, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganitong kakaibang kasanayan. Bawat tama mula kay Hansen at bawat hakbang na kanyang ginawa ay nagdulot ng maraming abala sa kanyang kalaban. Nakaramdam si, slaying all with double blades, na lahat ay hindi maayos, na nagdulot sa kanya ng kalituhan kung kailan siya dapat umatake. Alam ni, slaying all with double blades, na mas malakas siya kaysa sa kanyang kalaban at may mas mahusay na kasanayan, ngunit wala siyang magawa upang manalo. Kahit na siya ay may kalamangan, hindi siya nakakaramdam ng magandang pakiramdam. Anong klaseng kasanayan ito? Hindi na niya inisip na si Hansen ay pumili ng shamshers upang hamakin siya, kundi nag-isip na si Hansen ay isang master ng double blades. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Bagamat si Hansen ay kulang sa pisikal kumpara sa kanyang kalaban, ang kanyang hindi kapani-paniwalang kasanayan sa double blades ay nagbalanse sa kanyang bilis at lakas, na naging dahilan upang hindi matalo si slaying all with double blades. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito kung hindi ay talagang matatalo ako. Hindi ko maisip kung gaano kalakas ang mga tao sa Gladiator. Kahit na ang isang tao na may 4 na panalo at higit sa 1,000 pagkatalo ay may ganitong kahangahangang kasanayan. Kailangan kong ipakita ang lahat ng mayroon ako ngayon. Nakaramdam ng pagkagulat, hindi naglakas loob si Hansen na magtipid at ibinaling ang mga dulo ng kanyang shamshers pabalik. Ang 13 slashes ay isa sa mga pinakamahirap na teknik na matutunan. Napakabihirang tao ang talagang makagamit ng 13 slashes na isa sa mga lihim na kasanayan sa Ares Martial Hall. Ang dahilan kung bakit nakapag-aral si Slaying All with Double Blades ng 13 slashes ay dahil ang kanyang ama ay isa sa mga administrador ng Ares Martial Hall. Nang gamitin niya ang 13 slashes, biglang napasailalim si Hansen sa isang malaking krisis. Ang dalawang shamshers ay patuloy na bumilis at naging kakaiba. Matapos mapigilan ang 7 tama, hindi na kayang ipagtanggol ni Hansen ang ika-8 slash. Stepping forward siya at iniiwasan ng slash, ngunit ang ika-9 na atake ay pumutol sa kanyang balat. Nasa isang simulated system sila, kaya walang dugo. Ipinabatid ng sistema na bumaba ang kalusugan ni Hansen ng 27%. Kung ang kalusugan ay bumaba sa 0, ang manlalaro ay itatapon sa laro at aigdim na talunan. Maliban na lamang kung ang manlalaro ay mapugutan ng ulo o may tulak sa puso ng sandata, ang laro ay magtatapos kapag naubos ang kalusugan. Kung ito ay sa totoong buhay, patay na si Hansen sa ngayon. Nagniningning ang mga mata ni Hansen at ginamit ang Sparticle upang iwasan ang susunod na atake mula sa kanyang kalaban. Ang mga shamshers ay parang pangil ng demonyo, naglalakbay sa mga kamay ng kanyang kalaban, na nag-iiwan ng isang pinsala pagkatapos ng isa sa katawan ni Hansen. Gayunpaman, hindi man lang nakakaramdam ng magandang pakiramdam ang kanyang kalaban. Bagamat nasugatan niya si Hansen, patuloy pa rin siyang nakakaramdam ng labis na pagkabigat. Sa tuwing akala niya ay matatapos na niya si Hansen, isang maliit na hiwa na lamang ang naiiwan kay Hansen. Di nagtagal, natapos niya ang 13 slashes.
Bagamat maraming marka ang naiwan kay Hansen, bumaba lang ang kalusugan ni Hansen ng 70% kaya't aabutin pa ang oras bago siya itapon. Something. Kung ito ay sa totoong mundo, namatay na sana siya sa pagdurugo, murmur ni Hansen's opponent. Ito ang dahilan kung bakit pinili ni Hansen na magsanay sa Gladiator. Hindi na niya kailangan ng oras upang magpagaling bago pumasok sa susunod na laban na perpekto para sa kanya upang makakuha ng karanasan sa labanan. Kung hindi ko siya mapapatay gamit ang 13 slashes, uulitin ko na lang ito, nagpa siya si Slaying All with Double Blades. Si Hansen ay may 30% na lang natitirang kalusugan kaya hindi na niya kayang magtagal sa isa pang round. Hawak ang Shamshers pabalik, muli niyang ginamit ang lihim na kasanayan, 13 slashes. Ang mga mata ni Hansen ay kalmadong parang isang malalim na lawa na sumasalamin sa bawat kilos ng kanyang kalaban. Kabanata 278. Gumamit si Slaying All with Double Blades ng 13 slashes sa pangalawang pagkakataon na naglalayong talunin si Hansen sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, mabilis niyang natuklasan na hindi ito kasing simple ng kanyang inaasahan. Bagamat hindi tumaas ang bilis at lakas ni Hansen, naramdaman ni Slaying All with Double Blades na mas naging mahirap para sa kanya na tamaan si Hansen. Sa unang pagkakataon na ginamit niya ang 13 slashes, nakayanan niyang putulin si Hansen sa ika-9 na tama. Ngunit sa pagkakataong ito, tanging sa ika-10 slash lamang siya nakapag-iwan ng maliit na hiwa kay Hansen at ang huling 3 slash ay hindi rin naging epektibo. Pagkatapos ng 13 slashes, may natitira pang 11% ng kalusugan ni Hansen, mas mataas kaysa sa inaasahan ng kanyang kalaban. Hindi maunawaan ni Slaying All with Double Blades kung bakit ang pangalawang round ay mas kaunti ang bisa. Gayunpaman, ang tanging naiisip niya sa puntong ito ay ang mapatomba si Hansen sa lalong madaling panahon. Ano man ang mangyari, sa ikatlong round, tiyak na mawawala na si Hansen. Sa ikatlong round, nakayanan ni Hansen na pigilin ang unang 11 slash, at tanging 2 sa 12 slash ang nakasugat kay Hansen, na nagbawas ng karagdagang 5% sa kanyang kalusugan. Bagamat may natitirang 5% na lang ng kalusugan si Hansen, sa gulat ng kanyang kalaban, wala ni isa sa mga slash ang nakasugat kay Hansen sa ika-4 na round. Ngumiti si Hansen. Kasama sa panorama ang iba't ibang mga batayang teknik. Bagamat hindi ito mga advanced na kasanayan, nagsisilbi itong batayan ng mas mataas na kasanayan. Matagal nang nakikipaglaban si Hansen kay Slaying All with Double Blades, kaya marami na siyang natutunan tungkol sa kung paano gumamit ng puwersa ang kanyang kalaban. Pagkatapos noon, lalo pang natuwa si Hansen na matutunan ang Ultimate Double Blade Skill, 13 slashes. Ang laban na ito ang pinakamahusay para kay Hansen sa nakalipas na 6 na buwan. Karamihan sa kanyang mga kalaban noon ay mas malakas kaysa sa kanya sa fitness index. Ang pagkakaiba ng 10 puntos sa index ay nakakapagpas siya sa yugtong ito. Sa mga nakaraang kalaban ni Hansen, karamihan sa mga tao ay may fitness index na higit sa 30 na naging dahilan upang mahirapan si Hansen na matuto mula sa kanila. Sa pagkakataong ito, swerte si Hansen na nakatagpo siya ng kalaban na marami siyang matututunan mula dito. Bukod pa rito, ang maliit na pagkakaiba sa fitness level nila ay nagbigay kay Hansen ng sapat na oras upang matutunan ang 13 slashes. Ang susi sa 13 slashes ay ang pagka-smooth nito. Halos walang paghinto sa pagitan ng isang slash at susunod. Ang 13 slashes ay tila isa. Kapag naputol ng isang slash, hindi maiiwasan ang susunod. Mayroon ding ilang tutorials kung paano makamit ang smoothness sa pagitan ng mga galaw sa panorama na sinanay na ni Hansen noon. Gayunpaman, bago ang laban, hindi siya sigurado kung paano isagawa ang tutorial sa totoong laban. Matapos mapanood ang kanyang kalaban na gumagamit ng 13 slashes, sa wakas ay naunawaan ni Hansen kung ano ang kinakailangan upang makamit ang smoothness. Habang nag-aaral si Hansen, lumalaki ang mga mata ng kanyang kalaban. Bagamat may natitirang 5% na kalusugan si Hansen, wala na siyang kayang tamaan muli. Gamit ang 13 slashes, ilang beses na niyang sinubukan ngunit nabigo siyang saktan si Hansen. Matapos mapilitan si Hansen na itulak ang kanyang kalaban pabalik, inihagis niya ang mga shamshers sa hangin at nahuli ang mga ito na nakaharap pabalik tulad ng ginawa ng kanyang kalaban. Nagtaka si Slaying All with Double Blades nang makita si Hansen na ginagaya siya. Sa susunod na sandali, nagalit siya. Dahil si Hansen ay gumawa ng kanyang unang slash na tumutugma sa unang galaw ng 13 slashes. Nais ni Slaying All with Double Blades na patayin si Hansen sa puntong ito. Halos sigurado siya na ang lalaking ito ay sumusubok na hamakin siya.
Kung pinili lamang ni Hansen ang parehong Shamshers tulad ng kanya, maiintindihan niya ito, gayunpaman, sinubukan pa talaga ni Hansen na gayahin ang kanyang 13 slashes. Nagalit si Slaying All with Double Blades, at sabay na hinamak ang kanyang kalaban. Ang 13 slashes ay hindi madaling kopyahin. Nagsimula siyang maglatag ng pundasyon mula nang siya ay 10 taong gulang at nakapagsimula lamang sa pagsasanay ng 13 slashes mula nang pumasok siya sa God's Sanctuary sa edad na 16. Kahit na maraming taon ng pundasyon, umabot pa rin ng higit sa 1 buwan kay Slaying All with Double Blades upang matutunan ang 13 slashes. Ngayon, ang kanyang kalaban na halos ilang beses lamang itong napanood, hindi dapat kayang gayahin ni Hansen ang kasanayang ito. Pinilit ni Slaying All with Double Blades ang kanyang sarili na kalmayan ang galit at napagtanto na ito ay isang magandang pagkakataon sa anyo ng isang pagkakataon. Dahil imposibleng kopyahin ng kanyang kalaban ang kanyang mga galaw, maaari niyang gamitin ang pagkakataong ito upang talunin si Hansen. Batay sa kanyang kaalaman sa 13 slashes, sa sandaling gumawa si Hansen ng maliit na pagkakamali sa pagsubok na gamitin ang 13 slashes, madali na niyang maaalis si Hansen. Sa natitirang 5% na kalusugan, madali nang maalis si Hansen sa isang pagkakamali. Narito na, pinipigilan ni Slaying All with Double Blades ang kanyang galit at maingat na pinagmamasdan ang mga galaw ni Hansen, handang bigyan siya ng nakamamatay na tama sa sandaling makita niyang nagkamali. Sa kasamaang palad, minamaliit ni Slaying All with Double Blades ang kanyang kalaban. Bagamat hindi pa nakapagsanay si Hansen ng 13 slashes, naglaan siya ng maraming pagsisikap sa pagsasanay ng smoothness sa pagitan ng kanyang mga galaw. Dahil sa kakulangan ng isang punto ng sanggunian, hindi niya kailanman nagamit ito ng maayos. Matapos mapanood ang 13 slashes, lubos na naunawaan ni Hansen ang kakanyahan ng smoothness kaya't madali na niyang na-master ang kasanayan ng kanyang kalaban. Kabanata 279. Mula sa isang pribadong holographic device, lumabas si Huang Yulei na wala sa sarili. Hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanya sa nakalipas na 1 oras. Isang taong hindi naman niya kalaban, hindi lamang binago ang takbo ng laro, kundi ginamit din ang kanyang lihim na kasanayan na 13 slashes para talunin siya. Walang masabi si Huang Yulei. Imposible, paano nangyari ito? Kahit gaano pa siya katalino, imposible para sa kanya na matutunan ang 13 slashes sa loob lamang ng 1 oras. Lalo na ang application ng smoothness, kakailanganin ng maraming pagsisikap upang matutunan iyon. Biglang naisip ni Huang Yulei ang isang posibilidad at nanlumo ang kanyang mukha. Ang lalaking iyon ay dapat alam na ang 13 slashes, at nagkunwari lamang siyang baguhan upang hamakin ako. Tiyak na iyon ang nangyari. Kung hindi, paano niya matututunan ang 13 slashes pagkatapos mapanood ito ng ilang beses? Nagalit si Huang Yulei. Kung natalo lang siya, ayos lang. Gayunpaman, naramdaman niyang may nagtatarget sa kanya na nagparamdam sa kanya ng matinding sama ng loob. Gayunpaman, alam na alam ni Huang Yulei na hindi niya kalaban ang A Soldier on Warship na mas mahusay pang gumamit ng 13 slashes kaysa sa kanya. Wala nang tiwala si Huang Yulei na hamanin muli ang lalaki. Gayunpaman, mahirap lunokon ang pagkatalo para kay Huang Yulei. Matapos mag-isip ng sandali, biglang nag-dial si Huang Yulei ng numero gamit ang kanyang comlink. Di nagtagal, isang lalaking may pulang buhok na kasing edad ni Huang Yulei ang lumitaw sa holographic image. Ngumiti ang binata at sinabi, "Yulei, ikaw ay isang evolver na ngayon. Bakit hindi ka nagayos ng party para ipagdiwang? Kuya, mamaya na natin pag-usapan ang party. Nandoon ba ang ate natin?" Nagmamadaling tanong ni Huang Yulei. Pumunta ang ate sa Queen Restaurant para sa isang palabas at babalik mamaya. Ano ang kailangan mo sa kanya? Gulat na tiningnan ni Shuzu si Huang Yulei, mausisa kung bakit ang lalaking pinakamatakot sa kanyang ate ay magtatanong kung nandoon siya. Wala, mabilis na sabi ni Huang Yulei, kumaway ng kamay at nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ay sinabi niya kay Shuzu, "Kuya, pumunta ako sa Gladiator ngayon. Kaka-evolve mo lang, hindi ka pa makapaghintay. May nanalo ba sa iyo?" Sabi ni Shuzu, nakangisi. Normal lang na matalo si Huang Yulei dahil hindi pa siya nakakakuha ng maraming Geno points sa Second God Sanctuary. Namula si Huang Yulei. Ang isang bagay na kasing kahihiyan nito ay dapat sana ay kanyang lihim. Gayunpaman, inis na inis siya kay A Soldier on Warship, kaya gusto niyang sipain ni Shuzo ang lalaki, kaya kailangan niyang sabihin kay Shuzo ang nangyari. Hindi naniniwala si Shuzo kay Huang Yulei. Ngumisi siya, "Yulei, kung gusto mong utusan ako, ayos lang. Huwag mo lang palakihin. Paano naman kaya na may nakakapag-aral ng 13 slashes sa loob lang ng 1 oras at tinalo ka pag gamit iyon? Kaya nga ako galit na galit.
Ang taong iyon ay dapat marunong na sa 13 slashes at gusto lang akong mapahiya. Hindi ko ito hahayaang mawala. Tuwing naiisip ni Huang Yulei ang bagay na ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng sama ng loob. Malaki ang posibilidad. Dahil alam niya ang 13 slashes, malamang na nasa Ares Martial Hall siya. Gayunpaman, napakalaki ng Martial Hall at maraming sanga. Dahil hindi mo kilala ang taong iyon, halos imposibleng malaman kung sino siya. Siguro ay may nakasagutan ka noon, sa tingin ko, pag-iisip ni Shuzo at sinabi. Kuya, kaka-evolve ko lang. Sino naman ang posibleng masaktan ko? Kahit na may masaktan man ako, hindi ako magiging tanga para masaktan ang isang taong marunong ng 13 slashes. Dagdag ni Huang Yulei, mag-login ka lang sa Gladiator. Kung umalis na ang taong iyon, imposibleng mahanap pa siya. Wala akong holographic device dito. Hahanap ako. Kailangan ko nang umalis, sabi ni Shuzo. Magmadali ka. Natatakot si Huang Yulei na mag-log out si A Soldier on Warship. Pagkaraan ng mahigit kalahating oras, nakahanap si Shuzo ng service station at nag-login sa Gladiator. Mabilis na ipinadala ni Huang Yulei ang ID ni Hansen kay Shuzo at hiniling kay Shuzo na hamanin siya. Sinunod ni Shuzo si Huang Yulei, ngunit nalaman niyang umalis na si Hansen sa Gladiator. Biglang nagalit si Huang Yulei at sinabi, Kuya, sinabi ko sa iyong magmadali. Umalis na siya. Huwag kang mag-alala, hindi ba sinabi mong 4 na panalo at mahigit 1,000 pagkatalo? Dapat ay madalas siyang pumunta rito, at sigurado akong mahahanap ko siya balang araw, nakangiting sabi ni Shuzo. Kailangan itong tanggapin ni Huang Yulei. Mabilis na umalis si Hansen sa Gladiator matapos talunin si Huang Yulei dahil gusto niyang turuan si Zhang Danfeng ng 13 slashes. Ipinangako niya kay Zhang Danfeng na makakahanap siya ng magandang blade skill para sa kanyang kaibigan. Hindi tatanggap si Zhang Danfeng ng S-Class Saint Hall license, at nang subukan niyang turuan si Zhang Danfeng ng mga kasanayan sa dagger ng skeleton, hindi maunawaan ni Zhang Danfeng ang kakanyahan. Ang mga kasanayan sa dagger ng skeleton ay nangangailangan ng flexibility at pag-unawa sa order. Gayunpaman, palaging naghahangad si Zhang Danfeng ng mabilis at malupit na estilo, kaya natural lamang na hindi ito angkop sa kanya ang mga kasanayan ng skeleton. Ang 13 slashes, gayunpaman, ay malamang na bagay kay Zhang Danfeng. Sabik na sabik si Hansen na turuan ito si Zhang Danfeng upang mapabuti ang kanyang kaibigan. Tinawagan ni Hansen si Zhang Danfeng na nasa alliance pala at ipinakita sa kanya ang 13 slashes sa pamamagitan ng holographic image na nagustuhan ni Zhang Danfeng. Pinuri ang kahangahangang kasanayan, hiniling ni Zhang Danfeng kay Hansen na turuan siya tungkol dito. Gabi na nang matapos turuan ni Hansen si Zhang Danfeng. Plano na niyang matulog nang marinig niya ang pagtunog ng kanyang comlink. Numero iyon ni Yang Manli. Sinagot ni Hansen ang tawag at nakita ang holographic image ni Yang Manli. May mahirap tayong kliyente, at walang nakakaasikaso sa kanya, walang pakialam na sabi ni Yang Manli. Kumunat ang noo ni Hansen at tinanong, kahit ikaw. Sa loob ng mahigit 1 buwan, mag-e-evolve na ako at pupunta sa Second God Sanctuary. Kaya, kailangan mo nang bahala sa mga bagay-bagay simula ngayon, sabi ni Yang Manli, kumukurap. Si Yang Manli ay isang masamang sinungaling. Tuwing nagsisinungaling siya, kumukurap siya. Ang tunay na dahilan kung bakit hiniling ni Yang Manli kay Hansen na asikasuhin ang kliyente ay dahil nabigo talaga siyang gawin ito. Kabanata 300. Sino ito? Napansin ni Hansen ang kasinungalingan ni Yang Manli ngunit ayaw niyang ilantad ito. Si Yang Zukon, apo ng demigod na si Senator Yang Ziwen. Ipinahayag ni Yang Manli kay Hansen ang lahat tungkol kay Yang Zukon. Si Yang Zukon ay 16 na taong gulang lamang at pumasok sa God Sanctuary 2 linggo na ang nakalipas. Siya ay randomly na ipinadala sa Steel Armor Shelter, at agad na nakatanggap ang Steel Armor Special Squad ng utos mula sa pamamahala na bigyan siya ng lahat ng kinakailangang tulong at panatilihing ligtas. Lumaki sa isang kilalang pamilya, si Yang Zukon ay mahusay na edukado at magalang. Gayunpaman, bilang isang batang mayaman, sa kabila ng kanyang magalang at mapagpakumbabang asal, siya ay may matibay na kalooban. Hindi siya nagbabago ng isip anuman ang sabihin ng ibang tao. Maliwanag, masyadong tiwala si Yang Zukon sa kanyang sarili, palaging naghahanap ng mga hamon. Sa loob lamang ng ilang araw sa God Sanctuary, naghanap na siya ng mga mutant creatures na mahuhuli. Si Gambler ay sumunod kay Yang Zukon sa loob ng ilang araw at halos natakot na siya sa batang ito. Sinubukan ni Yang Manli na makipag-usap kay Yang Zukon at hiniling na maging mas mapagpakumbaba, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang mga epiphany ay dumarating lamang sa iyo kapag ikaw ay lumalaban sa pagitan ng buhay at kamatayan, na siyang kakanyahan ng martial arts.
Hindi alam ni Yang Manli kung saan narinig ito ni Yang Zukon, ngunit nabigo siyang mapalakas ang loob ng bata. Kung hindi ipinadala si Yang Zukon ng pamamahala, hindi na sana inisip ni Yang Manli kung nais niyang ilagay ang kanyang sarili sa panganib. Gayunpaman, kung may nangyaring masama kay Yang, tiyak na magdurusa ang Special Squad. Ako ang mamahala. Bukas ng umaga, pupuntahan ko ang bata. Isinara ni Hansen ang tawag sa comlink na may ngiti. Kinabukasan, pumasok si Hansen sa Steel Armor Shelter bago sumikat ang araw. Sa kanyang gulat, si Yang Zukon ay abala na sa pagsasanay ng boomerang. Ipinakilala ni Yang Manli si Hansen kay Yang Zukon na magalang at madaling magustuhan. Sa mga mata ni Hansen, siya ay isang simpleng bata lamang. Mr. Han, kung posible, sana ay maayos mo ang isang tao na dalhin ako sa Dark Swamp. Ang mga salita ni Yang Zukon ay nagdulot ng pangungunot sa noo ni Hansen. Kahit ang mga may maxed out na mutant geno points ay hindi basta-basta pumapasok sa Dark Swamp dahil kakaunti ang nakakabalik, lalo na si Yang Zukon na 2 linggo pa lang pumasok sa God's Sanctuary. Bago pa makapagsalita si Yang Manli, itinaas ni Hansen ang kanyang kamay upang itigil siya. Yang Zukon, bakit mo gustong pumunta sa Dark Swamp? Tanong ni Hansen na may ngiti. Maraming nakakalaso na insekto sa Dark Swamp na magiging perpektong target para sa akin upang sanayin ang aking boomerang. Tinapik ni Yang Zukon ang kanyang boomerang kit na naglalaman ng 20 boomerangs, lahat ay mamahalin na produkto na may mataas na nilalaman ng Z-Steel. Ngayon naiintindihan ko. Ito ay talagang magandang lugar upang sanayin ang iyong kasanayan sa boomerang. Gayunpaman, sa tingin ko, hindi pa sapat ang iyong antas ng kasanayan sa boomerang para makapunta ka doon. Mas mabuti pang mag-practice ka sa mga copper tooth beast sa kalapit na gubat, sabi ni Hansen nang walang pakialam. Hindi mo pa nakita kung gaano ako kagaling sa boomerang. Paano mo nagawang husgahan ng maaga? Nagtakip si Yang Zukon, hindi natuwa sa arbitrary na desisyon ni Hansen. Sabihin na nating instinct ito ng manlalaro ng boomerang, sagot ni Hansen na may ngiti. Gumagamit ka rin ba ng boomerang? Tiningnan ni Yang Zukon si Hansen mula ulo hanggang paa, nagdududa kung seryoso siya. Hindi sumagot si Hansen sa bata, kundi sinabing, gawin natin ito, ituturo ko ang isang target. Kung matamaan mo ang target, papayagan kitang dalhin ng isang tao sa Dark Swamp, kung hindi, susundin mo ang sinabi ko. Pantay ba? Oo. Pero ang target ay dapat nasa loob ng 60 talampakan mula sa akin. Maraming tiwala si Yang Zukon sa kanyang kasanayan sa boomerang. Maaari kang lumapit hanggat gusto mo. Dinala ni Hansen ang bata sa shooting range ng bullseye kung saan maraming mga target. Naglagay si Hansen ng isang target sa harap ng isa pang target na may isang talampakan sa pagitan nila. Ang mga target ay parehong bilog at may lapad na humigit kumulang 2 talampakan. Sa pag-aayos ng 2 target, hindi makikita ang pangalawang target mula sa unahan. Nagtaka si Yang Zukon, gayon din ang mga nandoon. Walang nakakaalam kung ano ang nais gawin ni Hansen. Maaari mo bang tamaan ang bullseye mula sa distansyang ito? Lumapit si Hansen kay Yang Zukon, itinuturo ang mga target. Oo naman, sagot ni Yang Zukon. Ang tinutukoy ko ay ang bullseye ng target sa likod. Kaya mo bang tamaan ito mula dito? Tanong ni Hansen. Nagmumurang si Yang Zukon at sinabi kay Hansen, hindi ito patas. Ang 2 target ay napakalapit na kahit na may curve, imposibleng tamaan ang bullseye ng target sa likod. Ano kung sabihin kung kaya kong gawin iyon? Tanong ni Hansen kay Yang Zukon. Ikaw ba ang magpupuno sa target sa harap? Kung gagawin mo iyon, kaya ko rin gawin. Pinagpikit ni Yang Zukon ang kanyang mga labi at sinabi. Kung ang boomerang ay tumama sa unang target, tawagin mo akong talunan, sabi ni Hansen nang walang pakialam. Sige, kung makakatayo ka dito at tamaan ang bullseye sa target sa likod nang hindi tumatama ang boomerang sa unang target, susundin kita anuman ang sabihin mo, unti-unting sinabi ni Yang Zukon matapos mag-isip ng ilang sandali. Talagang mag-isip ka. Ngumiti si Hansen at tinanong si Yang Zukon, okay lang ba kung nakatayo ako dito? Oo. Tiningnan ni Yang Zukon si Hansen, naguguluhan. Ang kumpiyansa ng lalaki ay nagdulot kay Yang Zukon na pagdudahan ang kanyang sarili. Ngunit naniniwala si Yang Zukon na walang paraan na matatamaan ni Hansen ang target sa likod. Ang 2 target ay napakalapit na kahit na ang boomerang ay may curve, maaari lamang itong tamaan ang gilid ng target sa likod. Naniniwala si Yang Zukon na walang paraan na matatamaan ni Hansen ang bullseye. Gayunpaman, dahil sobrang determinado si Hansen, nagtanong si Yang Zukon kung ano ang balak niyang gawin upang makamit ito. Sigurado si Yang Zukon na may mga trick na gagamitin si Hansen. Hindi naman nag-iisip si Hansen na magplano laban kay Yang Zukon.
Kumuha siya ng Z-Steel Ghost Butterfly Boomerang at inihagis ito sa target.